pwede ba rin nating pangalanan itong March 11 ng The Ultimate Sacrifice of Duterte? Pwede. Di ba, partner? Pwede, partner. Pwede, no? The Ultimate Pwede Sacrifice. yan, oo. Kasi, partner, matatandaan natin, itong si Tatay Digong ay nasa Hong Kong na, partner. At alam naman po natin ang relasyon ng Hong Kong at ng China. Yes. Hong Kong, China rin naman yon. At saka isang tumbling na lang, which is bus nga lang, narating namin ni partner PL yan, partner Bisdak, nakasama kami noon, na nakarating dyan sa by bus na lang, partner, by land na lang ito ang travel mula dyan sa Hong Kong papuntang Macau, which is Dagat yun, partner. Yes, partner, oo. Gumanong tayo sa ilalim ng dagat. napakano ng tulay na yun, napakahaba, partner. Ngayon, partner, kung tutusin, nasa Hong Kong na si Tatay Digong, nasa vicinity na siya ng China, which is yung China, alam naman natin kung gaano po ang relationship ni Tatay Digong sa China noong pa man, at hindi naman po yan lingid sa kalaman ng mga sambayan ng Pilipino. Kung si Tatay Digong talaga ay hindi nag-sacrifice, inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga mahihirap, para sa ating mga maliliit, abay, madali na sa kanya. Mag-travel na lang, mag-bus na lang papunta doon sa Macau. Isang tumbling, China na, mainland China na. So, hindi na siya mahahabol. Correct, hindi na siya pwedeng makuha doon ng ni Torre. No? Kaya ang problema si Tatay Digong, dahil nga po sa tindi ng kanyang ginampanang papel, ang ultimate sacrifice itong March 11, alam niya na maano siya makukuha siya ng ICC. Alam na ni Tatay Digong, nahuhulihin na siya, dadakpin na siya. Despite ng ganito, mayroon siyang chance, mga kapartner, tumakas. Meron na sana. Di ba? Ando na nga siya sa Hong Kong Pero hindi niya ginawa. Kasi alam niya na ito na yung aking destiny, nakatakda na ito sa akin. Sabi pa nga ni Tatay Digong, lalaki talaga, kasi before pa, nung mga panahon, malakas pa siya pa ang presidente, I can rat. Ibig sabihin, yung pwede siyang magpakulong talaga, kayang-kaya niya. Pinanindigan niya ito ngayon, nung panahon na ito na umuwi talaga siya, na alam naman niyang makukulong siya at kukunin siya talaga, pipilitin ng ICC, mga kapartner. Kaya si Tatay Digong hindi lang basta bayani, ay isa talaga siyang tatak sa pusong bayani siya, hindi siya basta bayani lang sa papel. Ika 1 year. Oo, unang anibersaryo ng pagkidnap kay Tatay former Digong. President Rodrigo Roa Duterte. Actually, partner, sabi ko nga sa inyo noon pa huwag po natin kalimutan ang araw na ito. March 11, 2025. Correct. Ito yung panahon kung saan trinaydor po ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino at ang soberanya ng ating bansa ay isinuko sa mga dayuhan ng walang kahirap-hirap na para bang kusa ka lang lumuluhod Lumuluhod sa mga banyaga na wala naman silang karapatan sa ating bansa. Sa nasa matagal na panahon ay ipinaglalaban po ng ating mga ninuno ang ating kalayaan. Kaya nga nagsiselebrate tayo ng June 12 lagi. Ito ay Independence Day. Dahil ang ating mga ninuno, mga bayani, Dr. Jose Rizal, banggitin mo na lahat ang mga matatapang na mga bayaning mga Pilipino. Ipinaglaban nila yung soberanya ng ating bansa. Dahil marami pong mga banyagang bansa ang sumakop sa atin. Lalo na po yung panahon ng Hapon. Grabe, nakipagbakbakan ng ating mga ninuno dyan. Panahon ng mga Kastila, nandyan sila Lapu-Lapu, di ba? Nakipagtagaan. Panahon ng mga Amerikano. Ito po, partner, pagdating po ng Marcos admin, na baliwala lahat ng mga hirap ng mga bayani natin na nagbuwis ng maraming buhay Maraming buhay para lamang sa kalayaan. Correct. Pero ang ginawa ni Bongbong Marcos, harap-harapan ni Yurakan, yung ipinaglalaban ng ating mga bayani. Sabi ko nga, kung siguro babangon pa si Dr. Jose Rizal, baka batuka na si Bongbong Marcos. Baka Dahil na. hindi po pwede na yung soberanya ng ating bansa ay basta-basta lang isoko ng hindi ka man kumontes, hindi ka man lumaban. Ang ipinaglalaban natin dito yung legal battle. Ano ba ang jurisdiction ng ICC? Ano ba ang kanilang karapatan sa ating bansa? Bakit sila nang himasok sa atin? At bakit ang bansang ito ay yumuko lamang sa ICC, partner? Tama ka dyan, partner, at napakaganda ng punto mo. Tama ka dyan, partner Bisdak, at napakaganda ng punto mo dahil marami po ang mga binastos dito. Una na nga yung ating mga nagdaang mga bayani sa pamumuno ni Dr. Jose Rizal at saka si Andres Bonifacio. Partner PL, ano ang inyong masasabi patungkol dito sa nangyari kay Tatay Digong?
Itong paunang taon ng anibersaryo ng pagkaka-kidnap, no, pagpapadukot sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga partner, hindi na ito makakalimutan ng bawat Pilipino na nakakaalam sa nangyari sa dating Pangulong Duterte. Gawa ito, mga partner, at maliwanag ito sa ating mga kababayan na gawa ito ng kasalukuyang administrasyong Marcos, no, mga partner. At dahil dyan sa nangyari sa ating dating Pangulong Duterte, hindi na maiaalis sa kaisipan ng ating mga kababayan na kapag ka ang isang Marcos mamuno sa Pilipinas, parang partner, parang hindi na binibigyang halaga. Hindi niya binibigyang halaga ang magandang tawag nito, magandang justice system dito sa ating bansa. Parang binaypass nila, partner. Imbis na dito sa Pilipinas litisin ang dating Pangulo, pero dinala pa talaga nila sa ICC para nga naman makalayo ng maigi ang dating Pangulong Duterte at hindi ito makapagsalita laban sa mga ginagawa nila, lalong-lalo na ngayon, partner, na napakalala ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Tama. Kasi kung nandirito yon si dating Pangulong Duterte sa ating bansa, partner, etong napakaingay tungkol dito sa flood control na ito at mga iba't iba pang korupsyon, hindi mapipigilan ng bibig nun. Oo. Siguradong magsasalita yun at mayroong sasabihin yun ng mga masasakit laban sa kasalukuyang presidente sa ating bansa. Kaso wala. Magkukomentaryo, partner, no? Oo, maaring ito isa sa mga dahilan nila bakit talagang pinilit talaga nilang dalhin si Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, para hindi na makapagsalita na masakit laban sa kanila. Kasi kapag ka ang Duterte nagsalita, lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte, pinakikinggan talaga ng mga Pilipino at pinipick up ng mga mainstream media. Isa yan maaari sa mga nakakasakit sa dibdib ng mga pinatatamaan ng dating Pangulong Duterte, partner. Partner, Samantala, partner, Tama ka dyan, partner. Samantala, mga partner. Padugtong lang ako, partner. Sige, partner. Sige, Padugtong muna. Padugtong lang ako dyan. Kasi gusto natin, hindi natin makalimutan tong March 11, no, 2025. Okay, partner. Ito kasi yung panahon ng pagtatraidor kay former President Duterte. Siguro, ang hihilingin ko kay Vice President Inday Sara, pag naging presidente siya, maging presidente man talaga yan, no? Ideklara niyang bayani si Tatay Digong. Ayun. Kung ano man ang mangyayari, buhay man o patay. Gano'n naman talagang punta dyan. Itong March 11, ideklara ni Vice President Inday Sara na Duterte Day. Di ba? Pwede. Merong Bonifacio Day, Rizal Day. Ito, gawin nating March 11, Rodrigo Roa Duterte Day, ang bagong bayani ng bansang ito. Napakasarap siguro. At hindi makakalimutan ng maraming Pilipino yung ginawa na katraiduran ni Bongbong Marcos sa soberanya ng ating bansa. Yun lang, partner. Oo. Alam mo, partner, maganda yung suggestion mo na yan. Bago ko puntahan itong ating mga viewers, partner, mayroon isingit ko muna, i-join ko doon sa suggestions mo kasi maganda yon. Mayroon din akong idagdag na suggestions. Pwede ba rin nating pangalanan itong March 11 ng The Ultimate Sacrifice of Duterte? Pwede. Di ba, partner? Pwede, partner. Pwede, no? The Ultimate Pwede Sacrifice. yan, Kasi, partner, matatandaan natin, itong si Tatay Digong ay nasa Hong Kong na, partner. At alam naman po natin ang relasyon ng Hong Kong at ng China. Yes. Hong Kong, China rin naman yon. At saka isang tumbling na lang, which is bus nga lang, narating namin ni Partner PL yan, Partner Bisdak, nakasama kami noon, na nakarating dyan sa by bus na lang, partner, by land na lang itong travel mula dyan sa Hong Kong papuntang Macau, which is Dagat yun, partner. Yes, partner, oo. Gumanong tayo sa ilalim ng dagat. napakano ng tulay na yun, napakahaba, partner. Ngayon, partner, kung tutusin, nasa Hong Kong na si Tatay Digong, nasa vicinity na siya ng China, which is yung China, alam naman natin kung gaano po ang relationship ni Tatay Digong sa China noong pa man, at hindi naman po yan lingid sa kalaman ng mga sambayan ng Pilipino. Kung si Tatay Digong talaga ay hindi nag-sacrifice, inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga mahihirap, para sa ating mga maliliit, madali na sa kanya. Mag-travel na lang, mag-bus na lang papunta doon sa Macau, isang tumbling, China na, mainland China na. So, hindi na siya mahahabol. Correct, hindi na siya pwedeng makuha doon ng Nitore. No? Ang problema si Tatay Digong, dahil nga po sa tindi ng kanyang ginampanang papel,
ang ultimate sacrifice itong March 11, alam niya na maano siya makukuha siya ng ICC. Pasintabi pero para bagang ganito, kung familiar kayo doon sa Jesus in Nazareth, mga partner, ang ating Panginoong Kristo, alam niya na siya ay huhulihin, dadakpin at ipapako sa krus. At yung kanyang mga alagad ay umano nga tinapyasan yung tainga ni Malco ba yun? Nang huhulihin na si Panginoong Kristo. Yung yung otoridad. Oo, yung otoridad. Oo. Parang sundalo Si ng parang Judas. oo. Ano yan? Si Judas Iscariote yun. Yun yung yun yung yun yung nagsuplong. Yung nag-traidor, naghudas. Nag-traidor. Yun yung sino yun ngayon? Bongbong. Ay! Kaya nga may tawag tayong halik ni Judas kasi ang sinyalis ng pag-ano ni Judas, paghalik, yun yung pagdakip kay Panginoong Kristo. Now, alam na ng Panginoong Kristo na ipapako siya sa krus, papatayin siya nitong mga ito, pero hinayaan niyang maganap ang dapat maganap kasi yun yung nakasulat para sa kanya Para bang ganito rin yung kay Tatay Digong, mga kapartner, na alam na ni Tatay Digong, nahuhulihin na siya, dadakpin na siya. Despite ng ganito, mayroon siyang chance, mga kapartner, tumakas. Meron na sana. Di ba? Ando na nga siya sa Hong Kong Pero hindi niya ginawa kasi alam niya na ito na yung aking destiny, nakatakda na ito sa akin. Sabi pa nga ni Tatay Digong, lalaki talaga, kasi before pa, nung mga panahon, malakas pa siya pa ang presidente, I can rat. Ibig sabihin, yung pwede siyang magpakulong talaga, kayang-kaya niya. Pinanindigan niya ito ngayon, nung panahon na ito na umuwi talaga siya, na alam naman niyang makukulong siya at kukunin siya talaga, pipilitin ng ICC, mga kapartner. Kaya si Tatay Digong, hindi lang basta bayani, ay isa talaga siyang tatak, sa pusong bayani siya, hindi siya basta bayani lang sa papel. Tama yung sinabi mo, partner Bimar, kung wala lang para sa akin delikadesa yun, partner Yung ginawa ng dating Pangulong Duterte na imbis na hindi na siya pwede naman siya hindi na umuwi. Pwede na siya magtago ron sa China, nasa Hong Kong siya, byland lang, ayun na, China na siya. Pwede niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa, hinarap niya, partner, sabi niya, haharapin ko to. Kasi alam niya wala siyang kasalanan, partner Ang ginawa niya lang naman, napakaganda pa nga para sa atin dahil sa kanya, nabawasan ang bilang ng mga gumagamit ng illegal na droga. Correct. Lahat nagsipagsukuan, sumurrender, ayaw na nilang gumamit ng droga, natatakot sila sa tukhang. Kaklaro lang natin dito kung anong ibig sabihin ng tukhang. Ano ba yung partner ang ibig sabihin nun? Tok-tok, hangyo. Yan, partner. Ano kung sa sa Tagalog Bisaya yan? pa, tok-tok, yung katok, kakatokin ka sa bahay mo. Okay. Hangyo, ibig Hangyo. sabihin, pakikiusapan ka. Yun. Na tama na, itigil mo na yan. Kasi kung hindi mo ititigil yan, pwede kang makulong o anong mangyari sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng tukhang. Yung iba kasi pagkakaintindi, partner, tegi na. Correct. Oo, hindi ho ganun. Sa aming mga Bisaya, kami tatlo, Bisaya kami. Alam namin ibig sabihin ng tukhang. Di man ko kasabot ng Bisaya. Hindi ba masabot dahil? Ngayon, partner, dahil nga mayroong delikadesa ang dating Pangulong Duterte, hinarap niya ito. Oo. Pero sa pagharap niya, hindi niya akalain na ganun pala ang gagawin sa kanya. Hindi pala siya idadaan sa lokal na korte, kundi diniretso siya sa ICC. Yan. Delikadesa yun para sa akin, partner. Partner, basahin ko muna itong mga nag-comment kasi pasensya na sa mga nag-comment hindi po ako nakalimutan ko lang kanina, pasensya na kayo mga partner. Sa mga viewers pala natin ngayon, ilan na partner? 800 mahigit na? 800 mahigit na, di ba? Ang nanonood? Ang viewers, 600 pa lang. 600. 600 mahigit na live viewers natin. Kung hindi ko kayo kanina napaalalahanan na open po kayo mag-comment sa inyong mga suggestions, opinion at komentaryo. Huwag po kayo mahiya dyan. Mag-comment pa kayo mga kababayan, mga kapartners, mga kabirada. Ito nga, ako si Ems. Isang taon na sobrang durog na durog ang puso ko, naiiyak pa rin habang nanunood kay Tatay Digong. #bring Tatay Digong home. Sabi ni ako si Ems. Sabi naman ni Marilo Olalia, Die, ibig sabihin patay, nakatatak na yan sa mga Pilipino ang ginawa nila kay Tatay Diggs. Sabi niya. Sabi naman ni Beauty Aguilar, good day mga Birada Boys. Andito kami sa Davao City, meron misa sa San Pedro Cathedral kasama ang ating mahal na VP Sara Duterte. Sabi niya. Nagpakulay daw po si Josie Daria
Oy! Thank you sa iyo, Meron ba? Josie Daria. Oh, Jose Daria, maraming salamat. Ayan. Ayan. Okay, partner. Mm-mm. Partner Bisdak, ano pa ngayon dudugtong mo dyan? Alam niyo po mga kapartner, sa akin lang naman, sana ho ay ang gobyernong Marcos gumalaw ho at ipaglaban niya yung karapatan ng bawat Pilipino Naku po. at pagbigyan ng patas na investigasyon si former President Duterte. Kaya naman niya yan. Naku. Alam mo, sabi nga ho ni Attorney Nicholas Kaufman, ang totoong prosecutor ay nasa Malacanang. Sinabi niya mismo yan. Kung gustuhin talaga ni Bongbong Marcos na pauwiin si Tatay Digong, makakauwi ho yan. Kasi sabi nga ho ni Boying Remulla at saka yung magkapatid na Remulla, it's a done deal. So ibig sabihin, meron silang kasunduan. So yung kasunduan na yan, anytime, pwede yung maihilot ni Bongbong Marcos kasi sila may pakana talaga nito Silang nagpakidnap kay former President Duterte at hindi po nila yan pwedeng itanggi sa maraming Pilipino. Ang dapat talaga dito ay ang gobyerno ang magpauwi kay former President Duterte. Pero sa akin, kung hindi man makauwi si Tatay Digong sa panahon ni Bongbong Marcos, pero ako, sigurado ho ako, hopefully, sa panahon ni Vice President Inday Sara sa 2028, makakauwi po yan si Tatay Digong. Sure po ako dyan, 100%, kasi pag ang presidente na po ang pumasok dyan sa ginagawa ng ICC, panigurado, hindi na po pwedeng papalag ang International Criminal Court. Lalo na po pag questionin yung jurisdiction, patay talaga sila dyan. Pag presidente na ang buboses, partner.